Maulan na hapon mga boss. Kumusta po kayong lahat? Ngayon mga boss, bigyan ko kayo ng update ito aming sili ha. Kasi ayaw na huminto ulan dito sa amin. Ano na ito, 6 days na ulan. Araw-araw, gabi, huminto naman ng paminsan-minsan tapos ulan na naman. At ngayon nga, nagtatali ako ng sili namin. Kasi natutumba sila. Dahil nga ano na, malago na. Tapos marami na rin bunga. So sa bigat ng tubig, pag nabasa yung dahon sa mga bunga, natutumba. So, ito mga boss yung gagamitin ko pantali ito. Ito yung straw. Ang tawag dito, trellising straw. Hello po mga boss, kumusta po kayo lahat? Isang maulan na araw. Ngayon po bibigyan ko kayo ng update ha, dito sa aming siling Taiwan. Dito sa amin mga boss, ano na ngayon ha, bali 1 week na ngayon na tuloy-tuloy ang ulan, araw at gabi. Huminto naman siya, katulad nga ngayon no. Medyo humina ngayon kaya nakalabas tayo, nakapag video. So makikita naman natin mga boss yung patak ng ulan dyan sa ating video. Itong sili namin mga boss na ang variety Red Hot F1. So ang edad nito ngayon 66 days na ito after transplanting. So ang ginagawa ko dito ngayon mga boss, nagtatali ako ng ang mga sili. Ginagapos ko sa trellis ng straw kasi nga nagkakatumbahan. At lumambot yung lupa, siyempre nga walang tigil yung kaulan. Pagkatapos nga siyempre mabigat na yan. At napakarami na ng bunga, malalaki na ng bunga rin. Kaya ito mga boss iikutin ko yung gitna muna ng silihan para makita nyo mga boss. At mamaya maya itutuloy ko itong pagtatali ko ng straw para hindi magkatumbahan. Kasi natumba na yung iba kaya ginawa ko, talian ko muna ng straw itong mga natumba na. Unahin ko muna itong mga bumagsak na para hindi siya malugmok sa putik. May trellis ito mga boss, kasong alang hindi siya nakagapos sa trellis, kaya yung iba, yung sanga hindi naman ganun kalago rin. Kaya may natutumba pa rin. So ikutin ko ito mga boss muna para makita yung yung loob ng silya namin, para sa mga viewers natin na palagi nanonood ay mga video. So mga boss, ito yung mga boss sa update. Bigyan ko yung update dito sa aming siling Taiwan na ang edad niya na ito nga 66 days after transplanting. Kung mapapansin nyo mga boss malalaki na yung bunga, marami ng bunga. Yung iba medyo magulang na rin, pero kaso lang birthday pa siya. Kahit mahal yung sili, hindi pa naman natin pwedeng harvestin kasi nga hindi naman uso yung dito sa amin na yung Taiwan hina-harvest ng birthday. Talagang pinapahinog muna. So matagal-tagal pa ito mga boss siguro bago bago ma-harvest, siguro baka mga 2 linggo pa ito bago siya ma-harvestan ng unang bunga. So yan mga boss, sa posting yung pantali kong trellising straw. Yan mga boss yung ginagamit ko pang gapos kasi malambot yan sa sili, hindi siya magagasgas. So dito mga boss, wala pa itong lapnos kasi nga yung Taiwan saka tumatama yung lapnos niya pag yung malapit na mahinog. Pero ayawan din natin mga boss at medyo matagal-tagal pa ito ma-harvest. Tingnan natin kung talagang tatamaan siya ng anthracnose. Sa ngayon wala pa siya mga boss, tama, wala pa naman lapnos. Bagamat ang bunga niya medyo magulang-gulang na rin, pero hindi pa naman niya mapula. So antabay lang kayo mga boss sa mga update pa nito Tingnan natin mga boss kung tatamaan talaga. At pag tinamaan to, videohan ko rin mga boss at i-upload ko para yung mga boss natin na nakasubaybay naman mabalita natin sa mga update nito. Tuloy nyo lang mga boss yung pagsubaybay sa mga update nito sa darating pa na mga araw. Mapansin nyo ito mga boss, yung sili namin hindi pantay yung laki niya kasi nga ito yung tinamaan siya ng ng herbicide noong 15 days yata ito may transplant siya may transplant. So nag-spray ang herbicide dito sa katabing bukid namin, nag 2,4-D, medyo na ito mga boss sasaktan. Kaya ayun may mga puno talaga na nagrabihan, yung napuruhan talaga ng 2,4-D. So medyo nabansot. Bagaman naka-recover din naman siya, kaso nga lang naiwan siya doon sa iba na hindi masyado nagrabihan.
Ganun pa man, may mga bunga naman na lahat. Ayun o, makita naman natin mga boss, malalaki ang bunga. So ito yung red hat na malaki ang bunga. Siguro nga dahil mataba nga siya, kaya medyo malalaki tayo yung bunga niya, mataba. Ayan mga boss oh. Oh. Ano na siya, halos nagkukulay blue na yung kulay ng ano, ng mga bunga. Dahil ibig sabihin mga boss, magulang na yan. Ano ito mga boss, sa amin dito nagsimula umulan noong August 30 yata hindi ako nagkakamali, or 30 umulan siya. 29 pala ng hapon nung nag-start na siya, pero hindi pa ganun kalakas. So 30 yun na, talagang malakas na at nagtuloy-tuloy na yung ulan hanggang ngayon. So 7 days na yata na umulan dito sa amin. Ano naman siya, huminto naman, kaso nga lang kung minsan hinto siya lang mga pang 30 minutes o isang oras. Pero yung ambon, tuloy-tuloy yung ambon, banayad. O, pagka nakahinto siya ng mga 30 minutes, o maya ulan naman, malakas na naman ang bugso. So isa pang problema namin ito mga boss, baka magkulot nga kasi hindi makapag-spray ng insecticide kasi nga umulan. So sana nga huminto na ito mga boss bukas para makapag-spray naman ako ng ng insecticide para hindi man madali ng brood mites. Ano na mga boss yan dami na ng bunga, makulay blue na nga yung yung pagka green niya matingkad na para may pagka blue na nga. Kasi nga magulang na yan. So siguro pag umabot siguro ito ng mga lalampas ito mga boss sa 75 days, baka abot ito mga 80 araw. Tansya ko nito mga 2 weeks pa bago siya maharbisan Kasi lalo ngayon pag umulan niya mga boss doon sa mabaguhan itong siling Taiwan mga boss, habang umuulan matagal siyang pumula. So kahit mahal na yung sili, hindi ka makaharvest kasi nga maberde, hindi naman mabibili yan sa bagsakan pag maberde. Kailangan talaga pumula. Ang habol lang dito mga boss, sana wag tamaan ng ng anthracnose. Kasi yun ang problema pag sige ng ulan. Ang iba kita tamaan ng lapnos, kaya ang sili biglang tumataas ang presyo. Tapos yung iba naman may nagkukulot dahil nga iba hindi makapag-spray. Yung iba nalalagas yung dahon, yung medyo mahina ang pagkagawa ng drainage at medyo kargado sa pataba nalalagas yung dahon. So ito sa amin naman, ito mga boss, medyo kinontrol ko talaga pataba dito. Kasi nga yun talaga yung inaabangan ko baka mag-ulan niya ng tuloy-tuloy malalagas yung dahon. Ayun mga boss grabe naman ang bunga. Kitang-kita nyo naman sa video natin. Kaya sige pa ito mga boss, ikutin ko pa ito, ikutin para makita nyo. Makita nyo mga boss yung loob ng silihan na ito. Bagaman ito mga boss hindi naman ito siya malawak. Kasi backyard gardening nga lang ito, pang demo lang namin sa aming content sa YouTube. So nagtanim kami kahit kaunti lang. Ano lang naman ito 5 seedling tree lang ito. Di ibig sabihin nasa 600 puno lang ito. May gitigit-siguro na ilang puno. Yan, itong part na ito mga boss makita nyo, antangkad, halos lubog na ako. At ang lago kasi ito yung sa dulo banda, hindi siya masyado na apektuhan ng ng herbicide noon. So yung sa bunga talaga nagrabihan. Ayun mga boss ang haba ng bunga tataba ng bunga. So itong Red Hat F1 pagka medyo maganda ang arangkada at maganda alaga, maganda rin mga bunga ito mga boss, mataba rin at saka medyo mahaba rin siya. Ito mga boss sa lugar ito talaga matangkad ang lago. Ayan, halos lubog na ako Kaya mapansin nyo sa ibabaw double step na yung namin, yung trellis. Meron yan mga boss sa kalagitnaan ng trellis na, tapos sa ibabaw ayun meron naman akong nilagay na bago. Kasi aabot yung sili papantay sa poste talaga So kung hindi naman lagyan sa ibabaw yung sanga na yun babagsak naman sa kanal, hindi ako makakadaan pag nag-spray tsaka nagpataba. Kaya nagpahabol pa ako ng trellis sa taas para kung sakaling bumagsak yung sanga pag mabigat ng bunga, tatalian mga boss siya ng straw at saka ibibitin dun sa ibabaw para hindi siya lumaylay. So yun mga boss sa mga boss natin na mga viewers na lagi nakasubaybay sa aking channel at tuloy-tuloy nakasuporta mga boss maraming salamat sa inyong panonood at pagsuporta. Tuloy nyo lang po mga boss ang pagsuporta sa aking channel para ako naman tuloy-tuloy lang mga boss na makagawa ng video na
kahit pa paano may mapupulot kayo ng mga idea. Lalo yung mga busate, yung mga baguhan na lagi nagtatanong ano ba yung ginagamit ng mga pataba at mga pang-spray. So andyan na mga boss, naka-uploaded naman na. Sa pataba, step number 5 na ito. Yung in-spray dito na fungicide, foliar at saka yung insecticide, uploaded na rin mga bossing. So abangan nyo pa rin yung ibang gagawin ko rito dahil nga nag-ulan ngayon, di natin mga boss alam kung anong kahinatnan nito pagka sumikat yung araw. Kasi pag ganito nag-ulan na matagal, dalawang bagay lang pwede mangyari dito pag umaraw. Isang malalanta ito at malalagas yung dahon. Pag minas-malas pa yung bunga, baka magkalapnos pa. So abangan nyo lang mga boss ang sunod pa na gagawin ko rito sa sili namin para magkaroon kayo ng idea mga bossing. Siguro mga boss hanggang dito muna ako mga boss at ituloy ko muna pagtali pagkapos ng mga sili at release. Babay muna mga boss. Abangan ang next video. Bye bye.